Isabella's POV. Umaga na nang makarating sila ni Rafael dito sa safe house niya. Hindi pa alam ni Mang Berto at Aling Pasita na dumating na sila, dahil tulog pa ang dalawang matanda pagdating nila. Samantalang si Marvin naman ay nagpaalam na sa kanya na babalik na ito sa Manila na agad naman niyang pinayagan. Sobra-sobra ang pasasalamat niya rito dahil binantayan nito ang dalawang matanda habang wala siya. May gagawin ka ba ngayon? Tanong sa kanya ni Rafael. Nandito sila ngayon sa kwarto niya. Hindi niya alam kung bakit hindi pa ito nagpapahinga sa kwarto na itinuro niya, na kung saan ito pansamantalang tutuloy. Bakit? Turuan mo na ako. Turuan saan? Sa paggamit nga ng baril. Huwag mo nang pangarapin na matuto sa bagay na iyon, sabi niya rito sabay higa. Matulog ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Hindi ka ba napagod sa biyahe? Hindi ako matutulog pag mamatigas nito. Hindi ako inaantok. Kung ayaw mong magpahinga, ako magpapahinga ako, sabi niya. Doon ka sa sala tumambay, wag dito sa kwarto ko dahil naiistorbo mo ako. Gusto niyang ipahinga ang isip niya, dahil marami silang hindi magandang pinagdaanan, bago makarating dito sa safe house niya. Kahit marami silang panganib na hinarap, ay sinuwerte pa rin sila dahil walang nasaktan sa kanilang dalawa. Siniguro niya rin na walang nakasunod sa kanila, dahil sa malayo niya ipinarada ang sasakyan na ginamit nila ni Rafael. Si Lucas lang ang tanging nakakaalam ng lugar na ito, dahil pinagkakatiwalaan niya ang taong yun kahit hindi ito pala salita. Kahit si Peter na matalik niyang kaibigan ay hindi niya ito ipinaalam, dahil medyo duda na siya sa taong yun ngayon. Isabella, huwag ka munang matulog. Parang may baliw sa kwarto niya, dahil hindi nito pinapatahimik ang kaluluwa niya. Sa biyahe pa lang ay kinukulit na siya nito na turuan niya raw itong gumamit ng baril, para daw matulungan siya nito sa hinaharap. Mamaya ka na matulog, ako nga hindi pa inaantok eh. Kunway wala siyang naririnig, pero dahil kilala niya itong makulit ay hindi talaga ito titigil hanggat hindi siya pumapayag. Isabella, bilis na kasi. Oo ka na lang. Hindi niya ito sinagot, bagkus ay humiga siya patalikod para hindi siya maawa sa hitsura nito. Akala niya tinanggap na nito na hindi niya ito tuturuan, pero nagkamali siya dahil nagpahinga lang pala ito ng ilang segundo. Alam mo, kapag tinuruan mo ako mas gaganda ka lalo. Hindi lang yun, dahil pagpapalain ka rin kasi matulungin ka, pang-uuto nito. Oy, papayag na yan. So, kailan? Mamaya na ba? Bukas na, o sa susunod pang mga araw? Kailan tayo magsisimula? Hindi kita tuturuan, pinal niyang sabi. Matulog ka na. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ikaw lang ang marunong. Napabuga siya ng hangin dahil sa sobrang kakulaitan ng matandang ta. Kaya pala galit na galit ito noong si Chichay pa siya, dahil ganito pala ang pakiramdam. Nagagalit ka, mas higit pa nga yung ginawa mong kakulaitan dati, noong pangit ka pa eh. Lalabas ka ba o hindi? Hindi, matigas nitong tugon. Ba't ako lalabas? Kung nasaan ka, nandoon din ako. Hinubad nito ang sapatos nito at inihagis iyon sa kung saan-saan, bago pabalyang humiga dito rin sa kama niya. Hinawakan din nito ang lelayan ng damit niya, na para bang ayaw siya nitong pakawalan kaya pinitik niya ang kamay nito. O bakit? May problema ka? Gusto mo bang barilin kita? Umusad pa ito lalo sa tabi niya. E di barilin mo. Akala mo ba nang hihinayang pa ako sa buhay ko ha? Sabi mo nga matanda na ako, kaya kung mamamatay ako ngayon o di kaya'y bukas, ay maluwag na sa loob ko. Patayin mo na lang ako, tutal wala na rin naman akong silbi. Mahaba nitong sabi na may kasamang pagdadrama. Kalabitin mo na yan. Itinuro pa nito ang baril niya na nakapatong sa bedside table niya. Wala na akong takot, unti-unti nang nawala. Sigurado ka, your wish is my command, sabi niya sabay bangon. Kinuha niya ang baril niya na caliber 45, kung saan nakapatong ito sa bedside table at mabilis na itinutok iyon sa noo nito, dahilan para maduling ito. May last wish ka ba? Halatang nag-uumpisa na itong kabahan, lalo pa noong makita nito na seryoso ang mukha siya. Inaantok ka na talaga. Sa halip ay tanong nito at dahan-dahan nang bumangon. Unti-unti na rin itong bumitiw sa lelayan ng damit niya. Sana sinabi mo kanina na inaantok ka na, para hindi nakita inistorbo. Marunong naman akong pakiusapan eh. Nang panliitan niya ito ng mga mata, ay mabilis ang naging kilos nito para kunin ang sapatos nito na inihagis nito kanina,
at pagkatapos ay paatras na lumabas dito sa kwarto niya at mabilis na isinara ang pinto. Ang sama mo, hindi ka tao, wala kang konsensya, ang damot-damot mo, sigaw nito nang makalabas ito sa pinto ng kwarto niya, kaya naman mabilis siyang bumangon para habulin ito bitbit pa rin ang baril niya. Anong sabi mo? Wala, halatang hindi nito inaasahan na hahabulin niya ito base sa hitsura nito ngayon. Narinig kita, inis niyang sabi kunwari, ba't parang galit ka, may binanggit ba akong pangalan? Palusot nito, habang paatras na lumalayo mula sa gawin niya, habang bitbit pa rin ang sapatos nito. Wala naman akong binabanggit na pangalan, tapos kung makatingin ka parang lulunukin mo na ako ng buhay. Matutulog ka ba o hindi? Matutulog, kaya nga papunta na ako sa kwarto ko diba? Ibinaba na niya ang baril niya kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na asarin siya, dahil sumayaw-sayaw ito at dinilaan pa siya bago ito nagtatakbo sa kung saan. Ang tanda na tapos gamaganon pa. Isip bata, napailing na lang siya bago siya bumalik sa kwarto niya. Maya-maya pa, ay may naririnig siyang sumisigaw ng malakas sa labas ng bintana, kaya naman mabilis siyang napasilip doon. Nakita niya ang magaling na lalaki na may hawak na patpat, at kasama na nito ngayon si Mang Berto, na halatang kagigising lang dahil ang matanda ay steady lang na nakatayo habang kumukurap. Mang Berto, sumugod po kayo sa akin. Utos nito sa matanda. Ibuhos niyo po ang buong lakas niyo ha. Bakit ko naman gagawin yun? At saka, ano ba itong ginagawa natin? Ba't ba kailangan natin tong gawin? Kailangan po nating matuto sa self-defense Mang Berto. Self-defense. Tak ang tanong ng matanda sabay turo sa patpat na hawak nito. Gamit to. Ganoon na nga po. Abay ayos ka lang ba? Ang pagkakaalam ko sa self-defense, yung parang karate ba yun? Ito kasing patpat mukhang malabong magamit sa self-defense eh. Wala pa akong nabalitaan na gumamit ng ganito bilang self-defense iho. Habang pinapanood niya ang dalawa ay napapailing siya. Ni hindi pa nga yata nag-aalmusal ang matanda, tapos hinatak-hatik na nito para lang meron itong makasama sa training kuno. Siraulo talagang tao na to, sabi niya sa kawalan. Halatang sinadya nito na tumapat sa bintana niya, para inisin siya hanggang sa pumayag siya na turuan ito. Mang Berto, hawakan niyo naman pong mabuti. Wala po kayong kalakas-lakas eh. At saka, gumalaw-galaw po kayo. Kapag nakita niyo po na pasugad ako, umilag po kayo o kaya tumakbo. Parang kasalanan pa ng matanda na hindi ito gumagalaw, gayong halata naman na hindi pa nagigising ang diwa nito. Maya-maya pa, ay nakita niya ang yaya nito na papunta sa gawing dalawang lalaki. Sigurado siyang makakatikim si Rafael ng sakit ng katawan base sa hitsura nito ngayon, habang papalapit sa dalawa. Ano ba ang ginagawa mo Rafael? Hindi pa nag-aalmusal si Berto tapos hinatak-hatik mo yan dito. Alam mo bang maglalaba pa yan pagkatapos mag-almusal, dahil iilan lang ang dala naming damit. Nababaliw ka na ba? Nang hampasin ni Aling Pasita ng tungkod si Rafael ay bigla siyang nakonsensya, na para bang gusto niya itong labasin para sabihin na tuturuan na lang niya ito bukas. Nang mapatingin ito sa gawin niya, ay sinimangutan siya nito. Hindi niya ipinahalata na medyo nakonsensya siya ng kaunti, dahil sa mga oras na ay walang emosyon na mababakas sa mukha, dahil siguradong kukulitin na naman siya nito. Berto, mag-almusal ka na roon. Sikmat ni Aling Pasita sa matandang lalaki, kaya mabilis nitong nabitiwan ang hawak nitong patpat. Kanina pa ako hanap ng hanap sa iyo, nandito ka lang pala. Yaya, nagpa-practice nga kami ng self-defense ni Mang Berto. Apila nito sa yaya nito. Ikaw na lang muna ang maglaba ng damit niya. Gusto mong patayin kita, napangiwi siya sa sinabi ng yaya nito. Mabuti sana kung hindi kalokohan tong mga pinaggagawa niyo. Mang Berto dito lang po kayo. Hoy! Kahit ayaw pang umalis ni Mang Berto ay wala itong nagawa, dahil hatik-hatik ni Aling Pasita ang damit nito. Nang makalayo ang dalawang matanda, ay malawak niyang binuksan ang bintana niya at pagkatapos, ay pinaputukan niya si Rafael malapit sa paanan nito, nang sa ganoon ay pumasok ito sa kwarto nito at magpahinga. Stop! Sigaw nito. Kapag napatay mo ako, mumultuhin kita segundo. Nagkibit balikat lang siya at itinuloy pa rin ang ginagawa. Hanggat hindi ka pumapasok sa kwarto mo, hindi kita titigilan. Sinabi ko nang matulog ka, ayaw mong sumunod. Magdamag silang bumiyahe kaya kailangan nitong magpahinga, pero imbes na magpahinga,
ay kung ano-ano ang naiisip nitong gawin. Akala niya ay magmamatigas pa rin ito, pero pagkatapos ng 5 putok, ay itinaas na nito ang mga kamay nito sa ere, tanda na sumusuko ito. Matutulog na po ako, mahal na Reyna. Oo na, susunod na, sabi nito, pero bago ito sumunod sa kanya ay nahuli niya itong umismid. Raphael's POV. Habang kumakain sila ay sinisermonan siya ng yaya niya, dahil sa pag-aakalang iniwan niya si Chichay. Ayaw kasing ipagsabi na Isabela na ito at si Chichay ay isa, dahil takot itong mapag-alitan ng yaya niya. Sa sobrang bait niya, kahit kasalanan ng iba ay inaako na niya, kapalit ng kagustuhan niyang matutong bumaril. Nagawa mong iwanan si Chichay doon nang walang kasama. Walang hiyakang lalaki ka, anong kakainin niya roon ngayon? Di ka man lang naawa sa batang yun. Diyos ko, hindi kita pinalaking ganyan, Rafael. Hindi ikaw iyan. Hindi nga, sino ba nagsabing ako ta? Yaya, madiskarte naman siya, kaya sigurado akong hindi siya magugutom doon, anya habang nakatingin siya kay Isabela, na tuloy-tuloy lang sa pagsubo. Malaki na ang kasalanan ng babaeng to sa kanya, dahil kani-kanina lang ay pinaulanan siya nito ng bala. Matuto lang talaga siya, ito naman ang pauulanan niya. Sobrang sama ng ugali, iho sana naman isinama mo siya. Nag-aalala ako na baka sa sobrang gutom niya, ay hindi lang baboy ang nakawin niya, singit naman ni Mang Berto. Nabalitaan ko pa naman na bumili ng baka si Purita noong isang araw. Mariosep, baka mamaya niyan, iyon naman ang puntiryahin ni Chichay. Sa pagkakataong ito ay baka makulong na ang batang iyon, lalo na't walang magtatanggol sa kanya roon ngayon. Napaubo bigla si Isabela kaya napatingin silang lahat dito. May nakaalala po yata sa akin, sabi nito sa yaya niya na masamang nakatingin dito. Kumain lang po ako riyan. Wag niyo po akong pansinin. Sino nga pala itong babae na kasama natin ngayon, Rafael? Tanong ng yaya niya sa kanya, habang mariin itong nakatingin kay Isabela. Ngayon ko lang siya nakita. Siya po ang caretaker nitong safe house ko, yaya. Sagot niya rito dahil iyon ang utos sa kanya ni Isabela. Sa kanya dapat ito sumunod, pero baliktad ang mga nangyayari ngayon dahil siya ang sunod sonyeran dito. Ganoon ba? Opo, napabuga ng hangin ang yaya niya. Halatang problemado talaga kay Chichay. Yaya, wag niyo pong isipin si Chichay. Hayaan niyo po, tatawagan po natin siya mamaya, para makausap mo siya. Bigla siyang nagilty nang makita niya na may tumulong luha sa mga mata nito. Kahit si Isabela ay napatitig sa yaya niya, habang may guilt sa mukha nito. Hindi ko naman kasi maintindihan sa iyo kung bakit iniwan mo siya. Wika na naman ito sa kanya na halos paulit-ulit na lang. Alam mo nang wala ng pamilya yung tao, hindi ka pa naawa. Naiintindihan ko na ayaw mo sa kanya, pero sana hindi mo siya iniwan doon ng mag-isa, Rafael. Ni hindi mo nga yata siya iniwan ng perang panggastos Hindi na ito makakain ng maayos, dahil umiyak na ito ng tuluyan kaya pati siya ay hindi na rin makakain ng maayos, at ganoon din si Isabela dahil nakatingin na lang sila sa yaya niya. Yaya, tatawagan ko nga po siya mamaya, paniniguro niya rito. Wag na po kayong umiyak. Akala nyo kasi hindi na kayo magkikita Paanong hindi ako iiyak ha? Ang sarap ng kain natin dito tapos siya, hindi natin alam kung kumain na ba o nag-extra pa para lang magkapera. Saan ba kasi napunta ang awa mo? Sigurado akong natatakot na siya sa mga oras na to. Ang laki-laki ng bahay mo, tapos mag-isa lang siya roon. Sa tingin mo ayos lang yun. Sabihin mo sa akin, dapat ba akong mag-relax habang yung isang miyembro natin na iwan doon kasama ng mga multo? Si Mang Berto ay naaawa na rin sa yaya niya. Hindi niya tuloy alam kung sasabihin na ba niya, na ang taong hinahanap nito ay kasama na nila kanina pa, kaya lang siguradong magagalit naman sa kanya ang magaling na babae. Mauuna na po ako sa inyo, column ni Isabela kahit hindi pa nito nauubos ang mga pagkain na nasa plato nito. Nang magring ang cellphone niya ay naintindihan niya kung bakit ito umalis, kahit hindi pa ito tapos kumain. Bakit? Tanong niya rito. Ibigay mo ang cellphone kay Aling Pasita dahil kakausapin ko siya, utos ni Isabela, kaya agad niyang iniabot ang cellphone niya sa yaya niya, pero hindi agad nito yun tinanggap. Yaya, kausapin mo. Sino ba yan? Tanong ng yaya niya. Si Chichay po to, sagot niya. Ni-loudspeaker niya ang cellphone niya, para marinig din niya kung anong sasabihin ni Isabela sa yaya niya.
Pinunasan muna ng yaya niya ang mga luha nito, bago nito kinuha ang cellphone niya sa mga kamay niya. Hiha, kumusta ka? Kumain ka na ba? Anong ginagawa ko ngayon dyan sa bahay? Huwag kang magpapagutom dyan ha. Lahat ng pagkain sa ref, lutuin mo kapag nagutom ka. Kapag natulog ka, huwag mong kalimutan na i-lock yung mga pinto, dahil baka pasukin ka riyan. Ayos lang po ako rito, Aling Pasita. Kumain na po ako. Sa katunayan nga po niyan ay nasa loob na po ako ng kwarto natin at nakahiga na. Saan po pala kayo nagpunta? Dito kami sa Bicol, hiha. Kailan po kayo uuwi? Hindi ko pa alam eh. Ah, ganoon po ba? Saan po ang lugar na yan? Napuntahan na po ba natin iyan dati? Malapit lang po ba yan sa palengke? Susunod po ako dyan bukas, Aling Pasita. Mag-isa lang po kasi ako ngayon, kaya nalulungkot po. Si senyor ito naman po, hindi pa umuuwi. Ano ba ang pinagsasabi ng babaeng to? Mas lalo tuloy na nalungkot ang yaya niya dahil sa mga sinabi nito. Aling Pasita, huwag po kayong mag-alala sa akin dahil kaya ko po ang sarili ko. Nilock ko pong maigi ang mga pinto at bintana para po walang makapasok, kagaya po ng bili nyo palagi. Sige na po, matutulog na po ako. Ingat po kayo dyan. Babay po. Nang patayin na ni Isabela ang tawag ay masama siyang tiningnan ng yaya niya. Gusto ko nang umuwi bukas, Rafael. Ayaw kong magtagal dito sa bahay na to nang hindi kasama si Chichay. Kung gusto mong manatili ako rito, sunduin mo siya roon at dalhin mo siya rito, dahil gusto kong magbakasyon din siya kagaya natin. Sige po, yaya. Sasanduan ko po siya bukas, sabi na lang niya. Sige na po, kumain na po kayo. Sigurado ka bang sasanduan mo siya? Nangangako po ako. Paggising ko bukas ay dapat nasa harapan ko na siya dahil kung hindi, pukpok ang aabutin mo sa akin, pahayag nito na may kasamang pagbabanta. Bukas po ay siguradong nandito na po siya, yaya, pagtitiyak niya. Pamilya na ang turing ko sa batang yun, kaya masakit sa akin na naiwan siya roon, Rafael, madamdamin nitong sabi. Wala na siyang mga magulang at kamag-anak, kaya wag naman natin sana siyang abandonahin pa. Hindi mahirap kasama si Chichay sa bahay, dahil may kusa ang mga batang yon. Hindi ko na kailangan utusan pa dahil kusang kumikilos yon. Kung iniisip mo na pabigat siya, nagkakamali ka. Yaya, kumain na po kayo. Pasensya na po kayo dahil iniwan ko siya roon kaya babawi po ako. Susundin ko po siya mamaya para po bukas nandito na siya, halos pa ulit-ulit niyang sabi para hindi na ito malungkot. Mamaya ay kakausapin niya si Isabela kung anong plano nito. Hindi siya papayag na maging malungkot ang yaya niya habang nandito sila. Hindi pa naman niya alam kung hanggang kailan sila dito. Alangan naman na habang nandito sila, lugmok din ang hitsura ng yaya niya dahil lang ayaw ni Isabela na magalit ang yaya niya rito. Sinungaling din kasi pagkatapos niyang kumain, ay pinuntahan niya ito sa kwarto nito. Naabutan niya itong nakatingin sa labas ng bintana habang nakapamulsa. Umiiyak pa ba si Aling Pasita? Paano kaya nito nalaman na may tao sa likod nito, gayong dahan-dahan naman ang ginawa niyang paghakbang? Ganoon ba talaga kalakas ang pakiramdam ng mga asasin? Siguro kapag may nanggulat dito, diretso agad sa impyerno. Hindi mo ba sasagutin ang tanong ko? Umiiyak pa rin. Ano ba ang inaasahan mo? Mahal na mahal ka nun. Humarap na ito sa gawin niya at kalaunan ay umupo na ito sa kama nito at yumuko. Anong gagawin ko ngayon? Aminin mo na lang sa kanya na ikaw at si Chichay ay iisa lang, payo niya rito. Ba't kasi ayaw mong sabihin sa kanya na ikaw naman talaga si Chichay? Siguradong magagalit siya sa akin, mahina nitong sabi. Yaya lang pala niya ang katapat nito Siguradong sermon ang aabutin ko sa kanya, dahil sa pagsisinungaling ko. Mabait ang yaya ko, kaya sigurado akong maiintindihan kanya. Yun na nga mabait siya tapos nagawa ko pang gaguhin. May naisip ka bang magandang alibay? Wala. Sabihin mo na lang na nagparetoke ka kaya ka gumanda, suhestyon niya. Sabihin mo na yung mga inipon mong pera ay inubos mo sa pagpapaganda para imbes na magalit si yaya, maaawa siya. Sa tingin mo ba uubra iyon? Siguro, mabilis naman mapaniwala iyon Kita mo nga, nakita ka lang sa bakanteng lote, iniuwi ka na kahit hindi niya alam kung anong klaseng tao ka. Wala namang mawawala kung susubukan mo Pwede mo ba akong samahan? Bigla na lang pumasok si Isabela sa kwarto niya nang walang paabi, kaya naman nagulat siya.
Yan ba ang gustong matutong gumamit ng baril? Ang mga nerbyoso hindi pwedeng gumamit ng mga deadly weapon, dahil delikado kapag nagulat. Bigla ka na lang kasing sumusulpot. Hindi ka ba marunong kumatok? Hindi nakalock ang pinto mo kaya pumasok na ako, katwiran nito. Ganoon nga rin ang ginagawa mo sa akin eh. Ba't ka ba nandito? Tulungan mo akong magpaliwanag kay Aling Pasita sa kay Mang Berto, anito. Aaminin ko na sa kanila ang totoo maliban sa kung ano ang trabaho ko, dahil baka mag-alala sila. Kailangan pahirapan niya ito ng kaunti, kagaya ng pagpapahirap nito sa kanya. Ilang araw na niya itong kinukulit, pero hindi talaga ito pumapayag. Well, today is his turn. Kaya mo na yan, sabihin mo, nagparetoke ka kaya ka gumanda, walang pakialam niyang sabi at baliwalang humiga. Pinatay na rin niya ang ilaw para kunwari ay matutulog na siya kahit maaga pa. Hindi mo talaga ako tutulungan. Hindi nga, sigurado ka. Oo, tuturuan na kita bukas, sabi nito bigla, pero umakto siya na hindi na interesado. Ayaw ko na, tinamad na ako, tama ka, matanda na ako kaya hindi ko nakakayanin. Hindi niya makita ang reaksyon nito dahil nga nakapatay ang ilaw. Sobra-sobra na ang pang-iinsulto na naririnig ko mula sa iyo, kaya suko na ako. Tinanggap ko na lang na hindi mo talaga ako tuturuan, dahil nga berang na ako. Nagbibiro lang ako noong sinabi ko yun. Ayos lang kahit seryoso ka, dahil totoo naman. Malapit na akong mag-senior, tapos ikaw nasa 20s pa lang, kaya ayos lang dahil totoo naman talaga. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niyang lumubog ang kama na hinihigaan niya, tanda na naroon ng babae, kaya naman mabilis niyang binuksan ulit ang ilaw. Ano pa ang ginagawa mo rito? Hindi ito sumagot. Huwag mong sabihin na natatakot kang matulog mag-isa sa kwarto mo, kaya dito mo gustong matulog ngayon katabi ko. Imposible naman yata yun. Kahit nga yata multo takot sa iyo eh. Nang umusad ito palapit sa gawin niya, ay dahan-dahan siyang lumayo palayo rito, dahil alam niya na may masama itong gagawin sa kanya ngayon. Ba't lumalayo ka? Ba't kasi hindi ka pa umaalis? Ba't ako aalis? Nakalimutan mo na bang bahay ko to? Oo nga pala, sorry po bahay mo nga pala to at nakikituloy lang kami. Inirapan siya nito. Alis na, dahil matutulog na tong matanda. Matanda ka naman na talaga eh, parinig nito sa kanya na halos paulit-ulit na lang. Oo na, sige na, doon ka na sa kwarto mo. Huwag mo akong itaboy, dahil aalis lang ako rito kung kailan ko gusto. Pagmamatigas nito. Sigurado ka? Oo, okay, edi dito ka na matulog. Hinatak niya ang braso nito, kaya bumagsak ito sa dibdib niya. Alam ko naman na gusto-gusto mong tumabi sa akin eh. Kaya heto, pagbibigyan kita. Niyakap niya rin ito ng mahigpit, kaya halos hindi ito makakilos. Ano ba itong ginagawa mo? Niyayakap ka ng tatay mo, sabi niya. Nakita niyang umangat ang sulok ng labi nito. Ama lang ang meron ka, kaya hayaan mong iparamdam ko ang pagmamahal ko sa iyo bilang anak. Nababaliw ka na ba? Halos hindi niya malunok ang pang-iinsulto nito, dahil sa tanang buhay niya, ay ngayon lang may nagsabi sa kanya na matanda na siya. 37 is not old, because life starts at 40. Kapag 40 na siya, baka matanggap niya pa, pero ngayon, no. Big no. Yung sugat ko. Bigla niyang niluwagan ang pagkakayakap niya rito, at mabilis na tiningnan ang sugat nito sa braso. Sorry, ba't parang hindi gumagaling to? Hindi ka ba umiinom ng gamot? Umiling ito, hindi ako umiinom ng gamot. Ha, bakit? Kaya naman pala parang hindi gumagaling eh. Bumangon siya para kumuha ng gamot sa gamit niya. Lagi kasi siyang may dalang gamot in case of emergency, lalo na't may kasama siyang dalawang matanda. Here, take this. Ano yan? Gamot, gamot. Para saan? Sa sugat mo. Hindi ba yan lason? Ba't naman kita lalasunin? Sa tingin mo ba lalasunin ko ang taong negaw iligtas palagi sa buhay ko? Binuksan niya na ang gamot para isusubo na lang nito, ganoon din ang tumbler niya. Umupo ka muna para makainom ka ng gamot. Malinis ba yung tubig na yan? Ba't ba lahat pinaghihinalaan mo? Of course this is clean. Dahan-dahan itong bumangon, at kinuha sa mga kamay niya ang gamot at tumbler na hawak niya. Wala ba tong gay uma? Napaismid na siya sa pagkakataong to. Wag mo na lang kayang inumin yan. Kaya mo pa naman yatang tiisin yang kirot eh. Wag na,
Akin na yan. Nang akmang kukunin niya ang mga bagay na ibinigay niya, ay mabilis nitong dinala sa bibig ang gamot at agad na ininom ang tubig. Salamat sa pag-aalaga Tay, pang-asar nito, dahilan para gantihan niya ito ng ngiti kahit pa nga inis na siya. Walang anuman anak. Ganyan talaga magmahal ang mga ama, sarkastiko niyang sabi rito. Kapag may problema, magsabi ka lang kay tatay ha. Huwag mahihiya, tumanggo-tango ito habang nakangiti, na mas lalong nakadagdag sa inis niya. Imbes na pansinin ito, ay bumalik na lang siya sa pinaghigaan niya kanina at tinalikuran ito. Matutulog ka na. Mamaya na, puntahan muna natin si Aling Pasita doon sa kwarto niya. Tulungan mo akong magpaliwanag sa kanya. Pakiusap nito, pero hindi niya ito sinagot. Totoo ngang kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay babalik din sa iyo. Ganito rin kasi ang eksena nila noong nagpapaturo siyang gumamit ng baril dito, pero imbes na turuan siya, ay pinaulanan pa siya nito ng bala. Tay, sige na tay, inis niya itong hinarap. Kapag hindi ka tumigil sa kititawag ng tatay sa akin, lalabas ka ritong may laman yang tiyan mo. He was serious though. Tutal tatay naman ang tawag nito sa kanya, edi tututuhanin na lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ganito ang ibig kong sabihin. Tumayo siya at hinubad niya ang suot niyang damit sa harapan nito, at agad na isinunod ang suot niyang short. Nang isusunod niya na ang brief niya, ay nanlaki ang mga mata nito ganoon din ang butas ng ilong nito. What the hell? Bulalas nito. Ano ba yung ginagawa mo? Gusto ko na kasing maging totoong tatay talaga, baliwala niyang sabi. At mag-uumpisa yun dito. Ibaba na sana niya ang brief niya, nang biglang dumating ang yaya niya at kasama nito si Mang Berto, kaya mabilis niyang ibinalik ang mga bagay na pinaghuhubad niya kanina. Ano yung ginagawa ninyong dalawa? Tanong ng yaya niya. Nagbabahay-bahayan ba kayo habang nakabukas tong pinto? Hindi po yaya. Ano kasi? Wala siyang maisip na magandang alibay. Mabuti na lang talaga to the rescue si Isabela. Nagtatrabaho po ako sa modeling agency Aling Pasita, sabi ni Isabela sa yaya niya. Since gusto niya pong mag-apply, tiningnan ko po muna ang katawan niya kung pasok po siya sa standard. Grabe naman yung pinapasukan mo hiha. Required ba na pati bulbul niya tingnan mo? Yaya wala akong bulbul, apila niya. Nililinisan ko to lagi. Anong wala? May nakita nga ako eh. At dahil ipinagpipilitan ng yaya niya, ay tuluyan na niyang hinubad ang brief niya, kaya ngayon ay hubot-hubad na siya sa harapan ng tatlo. O ano, meron ba? Wala man lang nagtakip ng mata sa tatlo dahil lahat ito ay nakatutok sa baba niya, kaya siya na lang ang nahiya dahil isinuot na niya ulit ang brief niya, pati na ang short at damit, at baliwalang humiga. Matutulog na ako, sabi niya. Akala niya ay umalis na ang mga ito pero hindi pa pala, dahil maya-maya ay may matigas na bagay na hamampas sa puwete niya. Pagharap niya ay nakita niya ang yaya niya na galit na galit. Ano, ba sa tingin mo yung ginagawa mo? Sa tingin mo ba hindi ka bastusan yan? Yaya tama na po, sinasalag niya ang mga palo nito, pero kahit isa ay wala siyang nasangga dahil kung saan-saan siya nito pinapatamaan. Yaya masakit po, bakit po ba nagagalit pa kayo? Nagbihis naman na po ako diba? Mabuti na lang naawa sa kanya si Isabela, dahil pumagitna ito sa kanilang dalawa ng yaya niya. Aling Pasita tama na po, pakiusap nito sa yaya niya. Nagtago siya sa likod ni Isabela para hindi na siya nito maampas. Nasasaktan niyo na po kasi siya eh. Abay tama lang yan para hindi na pamarisan pa. Gawain ba ng matino yan? Tatanungin kita, tama ba yung ginagawa niya ha? Oo nga po, mali nga po pero, wag niyo naman pong masyadong saktan. Medyo naparami na po kasi ang palo niyo sa kanya eh, sabi ni Isabela sa yaya niya. Hindi ko po siya kinakampihan, pero sobra na po kasi. Isa o dalawang hampas, okay na po yun. Tama na po, bahagya niyang kinalabot si Isabela, kaya napalingon ito sa kanya. Ganyan talaga yan si yaya. Hayaan mo na lang siya, pabulong niyang sabi rito. Pabayaan mo na lang dahil sa pananakit yan masaya.